The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kibigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Yan. Assalamualaikum sa ating mga kapatirang nasa Pakistan, India, at sa mga taga-Qatar, at sa mga taga-Saudi Arabia. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan nasa Japan po. At good morning sa mga taga-Leyte, Cavite, Las Piñas, Manila, at sa mga taga-Quezon City. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay natin simula sa Bulacan, Pampanga at Tarlac. Magandang umaga naman po mula sa Bataan at sa Olongapo, Zambales. And you are tuning in to the program of Bigwas with a segment of Facebook Expose. Facebook Expose. Facebook Expose. Facebook Expose. Facebook Expose. Okay. Good morning sa inyo. Good morning din. Ilang araw tayong wala Oo nga. 2 days pa o 1 day? Namiss ko kayo. Ilang Pero araw huwag ka, tayo. ang bis kumalat na wala daw wala daw Bigwas. Sino Oo naman nga, nagpakalat diba? niyan? Best friend niya, Best friend mo? Samantha. Samantha Humphrey. Wala na raw Bigwas ngayon. Nabura na daw sa mundo. Hindi, baka siya lang bumura sa mundo. O di ngayon, paano Diba? nanonood sila? Hindi, tsaka bakit hindi kami nakapasok doon. Basta Nakablock nakapag-comment, daw di ba? Naka-block daw kayo. Sabi ni Jan Bayrong, hindi daw kami nakabandon. Kasi tanong din ni Emmanuel Blake. Ayun. Kasi hindi nga kayo makapasok ano ibig sabihin nun? Kamusta Welcome ba? lang. Welcome lang. Hindi nyo rin makita yung page nila. Ayun lang. Hindi nyo ma-search, di ba? Kasi once naka-block ka, hindi mo rin ma-search yung page nila. Tsaka hindi, tinag mo ako doon, di ba? Hindi rin ako nakapasok. Oo. Ano kayang topic natin ngayon? Ito magandang topic ngayon. Kasi ito yung sa mga OFW. Oo, maraming ganyan talaga ngayon, di ba? Yung mga naaapi ba? Ayan. Oo, ayun, may nag-comment ka agad, di ba? Bilis Tuwang-tuwa daw si Bing Lorenzo, wala na raw Bigwas. Ano po kami?
Ito po kami ngayon, buhay na buhay kami. Hindi, po baka mawawala akala ang niya bigwas. sa atin, Charles Angel. Baka mauna pa po siya mawawala kaysa sa bigwas. Di ba wala na? Sino? Wala na siya, di ba? Si Bing? Hindi ko nga alam kung nasa na napapadpad eh. Ayaw niya na magpakita Sabi, kasi tumatambay na lang sa mga kanto-kanto eh. Na nakaraan nga, sabi nga nung may nagsabi sa akin, nandun daw, nag-aayos daw ng carpet. Red carpet. Kasi may naglakad na babae doon, nakapulang dress. Para sa kanya yung inaayos niya. Para saan kaya yung carpet Sino nakapula na yun? Ewan ko kung sino yung babae yun, basta naka-red siya eh. Pero at least marami nakakilala na rin sa kanya, di ba? Nakakilalang wala nang ginagawa at wala na sa bigwas. Oo. Ayun. Di ba matagal na nang wala nang sa bigwas yun, di ba? Sino? Siya, si Beng Beng. Sino ba yun? Si Beng Best Beng. friend Hindi ko siya kilala. Best friend mo Wala yun akong kilala. before. Bigot meron. Pero Beng Beng. Yan si Beng Beng. Best friend niya si Beng Beng. Bigot Ayan. meron. Ano ba meron siya? Di ba na-interview mo si kahapon? Oo, no comment lang siya doon. No comment. Pero sinampahan niya ng kaso. Oo. Sino? Si Bing? Kaya, Sinampahan ng kaso? yung sa mga tumututok po sa DWGO, mapakinggan niyo po lahat ng salaysay ni Kapitan Bakay dyan, tungkol dyan. Ito, may naghahanap si Bing ng politiko na pwede sumagot sa pang-reband niya. Ay, nagpapareband ba siya? Sabi mo, wag ka na siya maghanap, sagutin ko na. Di ba sabi niya, mahirap lang daw tayo, napulot daw tayo sa kanto eh. Sabay na lang siya sa akin. Sabay na lang siya. Oo, naman yan. Kung papariban lang. Pariban niya na lahat, pati baba, lahat na. Ay, Paano naman kung kalbo yung baba? Ikaw talaga. pwede rin para Pwede lang yung numeratyo may sinasabi niya, hindi na puro liko. Zigzag yung sumuso niya eh. O, di ba? Paano kung kalbo? Wala akong pakialam kahit kami. Kaya natin niya. Kay kalbo yan, hanggang baba yan. kasi meron pang anit yun sa baba, di ba? Na-shave? Basta mga ganyan usapan, tuwan-tuwa ka, Jara. Hindi, syempre nakaka-relate lang. O, yan. Paano ka nakarelate? Kasi alam mo, nagawin ko yun eh. Ayan, balik na tayo sa topic natin. Ito yung niya sa may OFW nga to, di ba? Alam mo, marami talagang nagpapabayad, tapos pagdating mo talaga sa ibang bansa, iba yung nagiging trabaho mo. Ang worst nun kasi, buti sana kung may trabaho. Ang pinaka-worst nun is kung wala. Diba? Tsaka karamihan ngayon, yung meron kasing nangyayari mga recruiters, di ba? Niloloko kasi, yung mga alam na nga na nangangailangan na nga ng pera, Tapos lulukuhin pa. magtitiis ka na nga sa ibang bansa, tapos pagdating mo doon, maluloko ka pa. Siyempre, kawawa din naman, lalo mas nabibiktima dyan. Talaga karamihan, Pilipino eh. Ayun. Kaya lang kasi dapat titignan nila o check na sa website ng POEA yun. Kaya lang yung iba, para nga mas mapibilis yung nila, talagang nakikipagsapalaran na lang sila. Ba't ba ako nabubulol? Kanina pa ako. Kasi kumain ka ng beng-beng. Dapat pala hindi na ako makain ng beng-beng eh. Baka mamaya kasi nungalingan na lang yung mabibigkas ko dito. Kasi pag beng-beng daw kayo nakain eh. Puro kasi nungalingan yung mga sinasabi. Alam mo kung bakit kasi matamis siya tapos meron pang peanut. Ba't hindi siya matamis? Ewan ko ba? Nakain ko di matamis eh. Paminta ba? May paminta? Oo, may sili. Oo. Iba eh. Made in Balimbing. Balimbing City. Relate na relate sa pangalan yun, ha? Okay na po. Di pa ba okay yun? Ito. Okay, Ayan. ito. Ang viewers nitong video na to ay 1 million na, no? So, ipapakita po namin sa inyo ngayon yung video. Oo, sana makarating sa mga Sana kamag-anak may nila. mga kamag-anak din po nang nanonood ngayon. Oo, yan Anong yung agency mo? OFW na nasa... Speed Continental. Sinasahod mo dito? Ayan, si Nernie. 625, may kaltas ka yun. 300. So, sinasahod mo 300 na lang. Nagbayad ka pa sa Pilipinas. Bayad ako ng Pilipinas. Magkano binayaran mo sa agency? 30,000. 30,000? Pambihirang agency. Anong agency yan? Speed Continental, Speed sir. Continental. Pambihira. Yan ang pamumuhay. Ano ba binigay na pangako sa'yo na trabaho dito? Ang pangako sa amin, service ko. Tapos, nakapunta kami dito sa Maladia. Baladia, yung ibig sabihin, nagpupulot ng basura. Oo. So ngayon, ito yung ginagawa mo ngayon, nanghihingi ka na lang ng pagkain. Sabi yun, pamumuhay ko ngayon. Hihingi na lang ng Grabe. pagkawa ng kumukulang sa sahod. Hayop na agency yan. Dapat yung gobyerno natin, alam to. Diba, Cruz? Oo nga sir, sana tulungan ako ng mga kwan natin. Dito, pero medyo malaki. Walang problema yan. Kailangan madala yung agency na yan. Manluloko, pinagbayad ka pa ng 30 mil, tapos ang sahod mo dito, 600 real, nasa mga 6,000 lang yun.
Tapos may kaltas pa na 300 dito. 375. Tapos sumasahod ka ng 300. 3,000 lang yung buwanan mo. Pambihirang agency na yan, no? Anong agency ulit? Speed Continental, sir. Speed Continental. Huwag ka mag-alala, Brad. Kakalat natin ito sa Facebook. Tulungan ka namin, mga Pilipino dito. Salamat. Sana matulungan ako ng buwan natin. Bumubulag sa sahod. Wala pa kami Nga, di sila sumusunod sa batas ng kuwan. Labor dito sa Saudi, pati batas ng labor sa Pilipinas. Manluloko yung agency mo. Anong agency ulit? Speed Continental, sir. Saan banda? Sa Malati. Sa parte ng Malati po. Grabe, ano? Ang pangako service ko sa hotel. Tapos ang nangyari, tagapulot ng basura sa Riyadh. Ako sa Rock. Huwag ka mag-alala, Brad. Makakarating to sa mga kapwa ating Pilipino. Salamat. Ayan. Yan po yung Sige, video salita ka. ng Pangalan mo? ating kababayan sa Saudi po Sa yan. Saudi. Sa Qatar, Qatar. hindi, Riyadh din, di ba? Riyadh, edi Riyadh. Saudi, oo. May kulang pa sa tulog yun. Oo. So, nag-comment dyan si Paul Tuazon. Isa rin akong OFW dito sa Saudi. Di ko mapigilan luha ko sa galit sa mga manloloko na yan. Di nila alam gaano kahirap magtrabaho dito sa ibang bansa. Alam mo, Oo nga naman. Alam mo ba, sis, habang pinapanood ko siya, sumisikip yung dibdib ko. Kasi, alam mo, ultimo, mismong kapwa natin Pilipino is niloloko tayo. Dapat, tayo din is yung magtutulungan kasi nga, tayo ay isang mamamayan lang. Hindi yung tayo maglolokohan pa. Tignan mo yung nangyari sa kapwa nating Pilipino na si, anong pangalan nun? Yun yung nasa video. Tignan mo yung kalagayan niya ngayon. Ano nangyayari sa kanya? Nanghihingi na lang siya ng pagkain sa ibang bansa, tapos namumulot pa ng mga bote-bote. Ikaw, asan yung konsensya nyo? Kayo mga nanloloko, kayo mga agency kayo. Magkano lang sahod niya? 6,000, no? Oo. Mas kinakaltasan pa. Kinakaltasan pa ng 300. May Grab. Hindi, ba't di siya lumapit sa embassy? Di ba? Dapat man siya sa may Philippine Embassy dun sa may Saudi. Para mas matulungan siya. Hindi nagbabasura siya doon. At least, pwede pa na ma-detect yung sa may agency nila. Di ba? Lalo na, ano siya tag doon accredited yung agency na yun. Baka siguro, natatakot siya. Or baka na lang siya, na ganito. Baka lumapit na siya, pero hindi rin siya natulungan, di ba? Oo, dyan papasok ngayon ang comment ni Jim Consorte. Wala pa ako nabaltaan na napasara ng POEA sa mga ganitong kaso. Ibig sabihin, mga inutil talaga ang mga nasa gobyerno natin. So, wala talagang ginagawa agad na action tungkol dyan sa mga yan, no? Kasi hindi rin naman siya nagre-reklamo tungkol dyan. Marami ding Pilipino na nasa ibang bansa ang naloko. May ginagawa naman, kaya lang masyadong mabagal ang pag-usad. Para sa may result ng mga inireklamo nila. Kaya sabi ni Paul Tuazon, di na sila naawa. Kaya nga ang nag-abroad kasi umaasang matustusan ng pamilya ng maayos. Tapos ganito gagawin nila sa tao. Sorry, kasi bad words to eh. Alam kung tao pa ba yung mga yon? Sa pera na lang umiikot mundo nila, nakakapanggigil. Kahit naman sino, magigigil ka, lalo na syempre naiwan ng pamilya, di ba? Pero siguro pinagtsagaan niya na rin yun para at least kahit papano, may siyang salary na may papadala rin sa family niya. Kaya pinagtsagaan niya kaysa maging zero siya, di ba? Pagsisisi, kung ako'y nasa kalagayan niya, laki rin pagsisisi, kung gano'n din pala yung sahod ko. Nung nandito pa ako sa Pilipinas, di ba? Eh ngayon, nahiwalay na ako sa pamilya ko, tapos gano'n pa mangyayari sa akin. Mas masakit sa loob yun. Di ba, nandito, magpulot ako ng kamote, at least alam ko sa sarili ko, di ba? Kasama ko pa yung pamilya ko. Ang hirap kaya mag-isa sa ibang bansa. Di ba? Ayan. So, next topic naman tayo, no? Sana maayos na po yung problema ni Kuya. Sana yung sa mga Philippine Embassy po, sana po magawa niyo po ng paraan to para po makabalik na po sa bansa natin si Kuya. Okay, next topic naman po natin, tungkol naman po sa COMELEC. Yun ang maganda, yung COMELEC. Ito ang sa COMELEC. Ito ang sa COMELEC na tinapik nila. COMELEC on proposed presidential debates. Walang bastusan.
Sa May Manila, the Commission on Elections, COMELEC, said it will ensure that the rights of electoral candidates will be respected in case its proposed presidential debates will push through. COMELEC spokesman James Jimenez said a technical working group has been tasked by the NBank to propose the format of the debates, which will be done on separate dates in Luzon, Visayas, and Mindanao. We want to have a very clear game plan para kapag pinresent na namin ito sa mga politiko come October, alam nila na hindi ito spur of the moment, na talagang aalagaan natin yung rights nila as candidates. Walang bastusan, walang heckling. Jimenez told reporters Monday. For the debates, the poll body is eyeing partnerships with TV networks, schools, and even school-based debate organizations. Yan ang maganda. Yung magkakaroon ng presidential debate, which is dapat ang mayoral, di ba? Dapat magkaroon din siya ng debate. Tapos? Kaya yun ang mas maganda. Diba? At least, iba-ibang parte ng Philippines makakapagkakaroon ng debate. Kumbaga, magkakaalaman to ano yung talagang gusto nila na mangyari sa bansa natin. Ayan, may mga comments na. So, wala pang comment sa kayo. Ayan. Oo, pero... Pero sana matuloy yan yung sinasabi ng COMELEC, di ba? Para at least malaman din natin yung bawat propaganda ng mga candidates natin for president. Pero magkakaroon yan kasi may mga sponsors naman na siguro nakuha eh. Sana dito rin meron. Magkakaroon yan. Di ba? Oo, di ba nasa interview na yon? Mukhang may naghahamon na eh. Oo nga. Marami na naghahamon eh. Di ba harap daw At ang siya? nakakatawa, ang gusto pang hamunin ang aming Sir Tommy Abile ang gustong hamunin. Bakit kaya? Ng debate. Hindi namin alam kung bakit ba siya ang gustong hamunin. Pero di ba dapat ang dapat niya hamunin is yung tatakbo rin, yung kakandidato, hindi yung komentanis, Si Mayor Roland Paulino. Oo. Payag daw po siya may pag-debate. Kailangan may paksahan, maunod siya, hindi siya limot. Oo. Kailangan daw may Diba may paksa. dalawang po yun, diba? Dalawang klase ng debate. Oo. Oxford and Colgate. Oo, Kaya mas Oxford. maganda daw pagka Oxford debate kasi there's a specific topic with regards to that debate. Oo. Tsaka Oxford, tsaka masarap pakinggan. Oo, parang ano siya, di ba? Masarap pakinggan eh. Wala pa sophisticated. Yan ang gusto Bakit ng yung Colgate? Ayun Ayaw naman, niya. natatawa na naman tayo. Mamaya may Kasi hindi naman daw siya gumagamit ng Colgate close up. Ay, May negative comments na naman tayo dyan, natawa daw tayo ng tawa. Masaya lang po kasi kami. Hindi, kaya nga po. Napapadala sa mga issue. Hindi, tsaka kahit saan naman, meron naman talaga yung natatawa Oo, ka, naman, di ba? nakakang tumawa. O, pampag-good vibes. Oo. Hindi, kaya nga di ba tinawag din na Facebook expose, entertainment po. Oo. Hindi lang naman kailangan seryoso lang kami, mabuburo na kami dito. Siyempre, pag seryoso kami, di lalo naman kayo natakot sa amin. Kaya nga. Di ba po? Di ba, Emmanuel Blake? Alam ko, nakahiga ka pa dyan eh. O, para pag-isip ka naman, marinig mo yung tawa namin. Oo. Ano bang tawa to, sis? Kasi siyang, siya ang una nagre-react eh. Ay, Diba? baka nainggit lang yung pangit siguro siya tumawa. No? Hindi, tsaka kasi may iniintay nga siya, tsaka si, John Bayarong na i-upload daw yung video na na-interview kay Mayor Roland. Oo. Pero ang alam ko, di ba mayroon din silang copy nun sa May City Hall? Oo. Bali si Sir Tommy na daw po yung mag-upload. Wait nyo na lang po. So, unedited yun, ha? Oo. Okay, punta naman tayo sa pangatlong topic natin. Ang pulis. Ayan. Makikita nyo sa video na ipapakita namin ngayon, yung pulis. Kung Na paano niya inaapi. harapin ng Na inaapi ng kapitbahay. Mm. Hindi, kumbaga inaapi ng kapitbahay na Inaapi. pulis, diba? Inaapi ng kapitbahay. Nalaman ko yung step. May pulis. Yung police po is yung naka-brown. Gray ba yan? Yung nakapantalon, yan yung police. Baka yun yung pulis na natin. Okay. Midterm isa. Subukan mo. Lahat ng gamit, bahay mo!
O bakit? Kahit sa eskwelahan, pinupuntahan mo ako eh. Tignan mo, bumaba pa, nanggigil pa siya. Bumamba pa. Kaya nag-aral may nag-aralan. Pulis ka lang. Ay, nagbusina pa nga. Hindi ka kagalang-galang kahit Hindi. hindi ka kagalang-galang, ha? Kahit saan, gano'n mo kami. Na lang kami, inano mo. Hindi ka namin inaano, pero ilang araw na, akala mo. Kahapon, tinapit mo lang ako parang aso. Gaga ka. Mayos ka. Pulis ka pa lang, ano mo. Okay. Okay. Ayon yan sa post na yan ni Even Demata. Oo. Yan yung inaapi ng kapitbahay na pulis. Dear Sir Chief PNP, ako po si April M. Pagirigan, 13 taong gulang, nakatira po ako dito sa loob ng Camp Bagong Diwa sa bandang 3SAB at kasalukuyang nasa grade 8 sa UBNHS dito po sa Bikutan, Taguig City. Sumulat po ako sa inyo dahil ako po ay may katanungan tungkol sa dapat iasa na isa pong pulis. Natanong ko po ito dahil sa aking pagkakaalam, katulad po ng sinasabi ng nanay ko at mga tiyahin ko, tiyuhin at pulis po ay tagapagtanggol ng mga mamamayan. Bakit po ang aming kapitbahay na pulis ay lagi kaming inaapi? Ang pulis na po yan ay si SPO3, Rotilin Baligdasay. Ayan. Bakit? Anong nangyari? Bakit porket pulis ka ba? Kailangan ganun na ang pagtrato mo sa mga kapitbahay mo? Oo. Dapat ireklamo sila. Di ba? Grabe yung ginawa niya, no? Parang hindi pulis. Talagang Bakit parang nga hindi ganun? pulis. Kung Parang sino may yung ano mga- yun ah. Parang may kapareho na case yun ah. Oo nga, bakit Diba? kung sino pa yung mga matataas, sila pa yung ugali, sanggano? Oh. No? Parang hindi professional. Sabi, Ayan. comment ni Rafael Yabo. Kung titignan mo sa video yung mga dalawang mukha, di magpapabuli eh. Kung magsalita, mas matapang pa sa pulis sa may rason kung bakit nagbubusina. Ayan. Ano pong rason yan, Kuya Rafael Yabo? Baka hindi talaga na nakunan yung pinaka kumbaga naging one Kulang. side lang yung Oo. video. Hindi natin nagsasabi na oo. hindi Hindi kasi nakunan ko na yung pinag-umpisahan talaga ng away nila. Ayan, sabi naman ni Obarub Iso Prodener. Tama, pero paano ka rerespetuhin kung ganun inaasal mo? Napanood niyo po ba ng buo ang video? Saan po ba kayo nakafocus? Wala ako kinakampihan, pero sa video kasi alam mo agad kung sino ang mali. Pakiulit, panoorin niyo kung ano ginagawa ng pulis. Kaya nga po, naubos ang pasensya ng babae, tapos magko-comment kayo ulit. At nakaintindi ng sinasabi, wag po yung basta-basta ka lang magko-comment. Ayan, di ba? Kitang-kita naman kasi dun sa video is yung pulis talaga yung mali, di ba? Pero dapat Hindi kasi natin masasabi na pulis ang may mali. Kasi tulad yung nasabi natin kanina, hindi kumpleto yung video. Kung ano yung pinag-ugatan talaga nung na yun. Diba? Pero dahil nga lang dun sa Oo. natin, dun sa napanood natin, Oo. at saka dun sa... yun yung paninindigan. Yun Yun paniwalaan. Yun lang din ang magiging comments ng tao na nagsimula na nga silang nagsimula na silang nagsaktanan, di ba? Oo. Nagsabihan, nagmurahan. Ayan, kaya sabi ni Blair Pinto, uy, true po, it's always two side of story. Even Oo. watching video, di ba, sino ba mas magmumura? Ay, sino pang mas nagmumura and matapang pa? Yan. Ayan. Okay, next Okay, topic next naman topic natin. naman. LTO. Ayan. Tungkol sa LTO po, May mga ilang may pictures. reklamo dito tungkol Oo. sa LTO. Magandang araw po. Galing to kay Aliana May Portasio. Magandang araw po sa inyong lahat. Mahirap man o mayaman, kailangan kumuha ng LTO driver's license. Ito ay nasa batas upang makapag-drive po tayo ng anumang sasakyan. Di ba bawal ang fixer sa kahit anong government agency dito sa ating bansa? Yan ang nilalaman ng RA 9485 na anti-red tape
bakit sa loob ng mismo ng LTO licensing office na ito nangyayari ang ganitong kalakaran. Mismo empleyado ng mga Oo. LTO, mga fixer. Oo. Bakit ganun? Kasi ang sabi niya, pagpunta mo sa LTO licensing office, Sa window 3. pag na-tsempuhan ka raw ng guard, kausapin ka raw niya at pupunta ka raw doon sa may window Window 3. Tapos, iaabot daw sa'yo ng window 3, yung sinasabi niya dito, sa description niya dito, yung lalaking mababa na maputi, na nakasalamin, ibibigay daw sa iyo yung application form, tapos magpapamedical. After daw magpa-medical, kukuha ng picture, papasok dun sa seminar room. Tapos, pangatlo, hindi mo alam na nakatimbre na yung papel mo sa lecturer. Nakatimbre na daw doon. Doon sa lalaking mataba at pilay. After na mag-lecture, tatawagin ka sa loob ng opisina mismo. Hihingihan ka ng 1,600 pesos. Kasama yung tao doon na lalaki na medyo may edad na at moreno ang kulay. Tapos, pag hindi nakapagbigay ng 1,600, hindi ka nila bibigyan ng exam. Nako, tama ba yun? Maling-mali yun, Oh, hindi ka nila bibigyan ng exam. Tapos, sasabihin sa'yo, nawawala yung application form mo. Nakikipag-tie up pa ang LTO Olongapo sa isang driving school sa Gordon Avenue para sa actual test drive. Bawat aplikante hinihingian ng halagang 250 pesos. Na atras abante lang ang gagawin. At higit sa lahat, wala itong resibo. Hindi ba dapat libre ang actual test drive? Di ba ang laki ng pera na nakukubra ng mga hunghang na ahensyang ito sa Olongapo City? Maswerte lang kayo, hindi ko nalaman mga pangalan nyo. Ayun. Grabe, Okay. no? Bakit samantalang kasi yung tita ko is, di ba, nagkumuha din siya ng driver license, pero hirap, di ba, ang daming hirap na hirap kumuha noon, tapos samantalang mismong empleyado pa ay magiging fixer. Oo. Di ba? Tsaka Tapos ang ito, mahal pa ng oo. ano nila, singin nila. Tsaka ito, Grabe. kumbaga syempre, para hindi rin tayo nasasabihan ng bias, no, sis, no? Oo. Para hindi rin tayo nasasabihan ng bias, etong pinost mo po, Miss Aliana May Portasio, no? So, magkakaroon pa po kami kasi nag-set pa po kami ng interview tungkol dito para at least makuha din po natin ang side ng mga taga-LTO. Diba? Para at least po malaman din po natin yung kung ano ba talaga yung totoong kalakaran tungkol dyan. At saka, nung nagpunta po kasi ako kahapon, nakita ko nga na lalo na yung sa ano nila ngayon, pagbibigay nila ng lisensya, pati doon sa mga applicants, hindi po sila agad nabibigyan. Mabibigyan pa po sila this coming December 19 dahil nga daw po, nagbago daw po ng supplier dyan. Nationwide po yan. Nationwide. Kaya kailangan talaga malaman muna natin yung Kaya kabilang panig bago tayo maniwala. Dami nakikipag-away sa kanila doon kahapon dahil nga sa nangyari na yan. Kasi na ano yan, na effective yan nung ano pa nung April 9. April 9 pa. Tsaka basahin po namin yung ano dito yung mga comments dito. Pero kailangan po namin talaga marinig po muna namin ang side ng mga taga-LTO bago po kami mag ano dito. May follow up pa po tayo dito, no? Okay, next naman natin. Issue tungkol sa napakagaling. Best friend nyo. Na best Best friend friend ko. natin. Best friend nyo, basta Hindi, kami best sa friend ni Sir Tommy yan. Oo. Tungkol naman kaya na to. Sa post naman ni... Kenneth Perez. Oo, si Kenneth Perez. Ayan. Meron ka ba dyan, sis? Nahanap ko pa yun. Ito. Okay, Sabi ni ano Kenneth sinabi? Perez. Anong sabi? Meron ka? Wala eh. Wala rin. Ako na lang. Sana nakarating sa mag-anak na napatay kagabi, malapit sa 25th. Ang sinasabi nitong si Emmanuel Blake na pusher daw ito kaya pinatay. Hindi ka pala sigurado, pinaratangan mo na agad ng pusher. Kaya totoo hindi, yung paratang mo, Emmanuel Blake, hindi lang pagkatao nung napatay ang sinira mo, kundi pati ang mga kamag-anak nito. Ayan. Hindi ko nasasabihin dahil may ano na naman, bad words na may kasunod. Bakit puro bad words ang inaan nila, di ba? Oo. Ito pa, sabi ni Darwin Ramos, good morning mga batang Gapo. Bad news na naman. Bakit kaya may nagaganap na patayan lagi dito sa Gapo? Ba't ba kayo nagkakaganyan? Kapo-kapwa naman tayong taga-Olongapo. Sana matigil na ang ganitong pangyayari. Kaya dito,
dito nagkaroon ng sinasabi na pagkakamali ni Emmanuel Blake. Dahil ang comment niya dito, saan yan? Yung barilan ba? Sabi niya. I heard over pusher ata napatay dun sa barilan sa 25th. Sabi niya, 25th sabi niya. Di ko sure kung totoo. Hindi niya pala sure kung totoo kung sino yun. Pero inanuan niya na agad ng pusher. Ayan. Baka kilala niya talaga yun, nag-aano lang siya. No? Ngayon, ang comment naman ni Kenneth Perez, ang sisihin mo ang mayor mo at si Winnie Ortiz na sinasabi mong pinsan mo, tugmok ang peace and order ng Olongapo dahil sa sunod-sunod na patayan. Kaya pala malakas ang loob niya. Kasi pinsan niya daw si Attorney Ortiz. Yun nga yung pinagmamalaki. Yun nga yung pinagmamalaki niya Kaya pala. Kaya lagi niyang bigkas din, di ba? Mahilig din siya. Sasampahan kita ng kasong libel, ganyan-ganyan. Ayan, kaya lumalakas. Wala namang walang nangyayari. Puro salita rin to sa Emmanuel Fake Kaya lumalakas yung loob niya magsalita dahil meron pala siyang kapit. Hintayin niyo ang sagot ngayon. Paano kaya kapag ayaw niya sumagot Pinorward ko sa kanya kagabi yun. Alam niyo ba, sabi ni Sir Tommy, bubulong ko lang Sige, bulong mo na. Libelous ang ginawa ni Blake. Ayan. Itong tagapagtanggol ni Paulino, laging palpak, wala talaga sa ayos. Hindi mo pwedeng sabihan na drug pusher hanggat di mo nakita sa aktong nagbebenta. At hindi dapat siya nagbitiw ng salita na pusher. Yan. Hanggat walang opisyal na pahayag mula sa authority. Lagot kang, logdog ka. Ayan. Bakit nag-file ba Sir Tommy ng libelous case against Emmanuel Blake? Wala pa naman yata sa ngayon, di ba? Nag-iipon pa lang ng ebidensya. Naghihintayan nata silang dalawa Kawan ko. Sis, paano niya nasabi na user yun? Pusher daw, pusher. Pusher. Paano niya nasabi kung ano? Ibig sabihin, kilala niya yung tao. Baka siya... Ito, may nag-comment kasi. Isa na lang. Nung una, hanga ako kay best friend Bing mo daw. Nung andyan pa siya sa Bigwas. Dahil nga daw sa pagtulong niya sa mga gamit sa eskwela. Pero ngayon, wala na. Balimbing din pala siya tulad ni Mongapo. Kung saan nakikinabang doon sila, kapal na muka, lalo na si Mongapo, balimbing. Tanong ko lang, bakla ba si Mongapo? Bakit wala yata siyang paninindigan? Porke ba hindi siya makakuha ng tulong kay Tommy, lumipat na siya kay Paulino dahil sa sarili niyang interes? Bakit di na niya pagtrabahuhan? Bakit kailangan niya iasa sa mga politiko ang pangangailangan niya? Tapos, itimbre na lang sa mga kapatid nating Muslim yang si Emmanuel Blake. Muslim ka rin pala. Kasi yung mga ganyan tao na naging tao rin dito, hindi natin alam pala na ganyan sila kabalimbing nang dahil lang sa pera, di ba? Tayo ba? Hindi naman tayo swelduhan dito, di ba? Sila, hindi nila natiis, kaya nagsialisa na lang din sila. Huwag mo na yung broadcast. Umapit na lang sila sa kabila. Siguro, mas marami sila nauutot na pera, di ba? Hindi, tsaka mas maganda yung naging, yung kumalat na tumatanggap na daw ng 75,000 ng salary si Sir Tommy. Di sana, nabigyan niya tayo sahod, di ba? Pinasaan niya. Coco Life. Di ba? Coco Life. Di ba? Starbucks nga di ba? Nagko-compute pa kung magkano. Nako, kulang na naman yung mga comment sa atin dito. Yung natin sa kanila. Nako, pasensya na po kayo. Yung sa mga bashers namin, pasensya na kayo, ha? Hindi namin kayo masyado matitira ngayon. Mga bembeng, balimbing, sino man kayo dyan. Ha? Hintay na lang kayo. Ay, bukas pala, public service pala bukas. So, sa Monday na lang. Huwag muna kayo mainip. At saka hindi mawawala ang bigwas, ha? Hindi wanagin ko lang po. Tsaka yung mga Kadgi consumers natin, pasensya na po kayo. Pagkakalam ko, mukhang tinanggal nyo ata, nagpalit na po yata kayo ngayon. Hindi, dapat nagreklamo sa management ng Katvi, di ba? Tural, marami naman sila Marami naman sila, kaya magagawa ng paraan yan, hindi magtatagal yan. Sis, ngayon, may nagsabi nga sa amin nakaraan, sabi niya, antena na lang daw siya kasi wala na sa Katvi yung Bigwas, yung SBC. Okay, sige. Basta, tabayanan po natin yan. So, magtatapos na muna po kami ngayon. At maraming salamat po sa mga nanood ngayon. At binabati namin yung Ginto, Tan, Ani family. Galit na po yung director namin. Direct. Teka lang po, pabati lang muna kami ha. Kasi sa Monday na naman kami magkikita. Ayo po. Tapos, belated happy birthday kay Ma'am Tet Marzan. Mga nagpapabati lang po to.
Sa Caseñas family, sa may Kalaklan daw po. LTO Insurance, Marivic Caseñas. ERTO Olongapo Chapter, kay Sir Dante Regalario. Pasamonte, Relator, Pasamonte, yung pulis po yun, na lagi po daw po silang nanonood yung jump po ng mga Si Sir, naka-duty daw po sa may tapat po na SM. Tapos po, kay Ate Meg, sa Zita family po. Maraming salamat po sa panunood niyo po lagi sa amin. Ayan. Ako muna, sis. Babati. O sige, tapos na ako. May iba pa ba tayo? Ayan, binabati ko po yung family Makabato, Elig family. Tapos yung lolo ko si Rodolfo Tamya. Tapos nagpapabati si Ate Irene, a.k.a. Aye Dumangas, na asawa ni Emandera at Normadera. Tapos, sila daw ay laging sumasabay-bay sa Facebook expose tsaka sa programa ni Sir Tommy Abili. Okay. Ayan, maraming salamat sa mga viewers po namin. Okay po, ako po si Kledzita. Ako si Rodeline Hani. Ako naman po si Jahara Makabato. At kita-kita po ulitin next week para sa panibagong trending at nagva-viral sa Facebook Expose! Okay mga kaibigan, magandang umaga po sa ating programang Bigwas. Doon sa mga taga-subaybay po, maraming salamat. At doon sa mga naniniwala, doon sa mga sinasabi ng mga batang gapo na mga alipuris ni Paulino, huwag po kayo magpapaniwala doon na wala na ang programang Bigwas. Bagamat ang programang Bigwas ang inaantabayanan ng mamamayan ng Olongapo para malaman nila ang mga nagaganap at kaganapan dito sa ating lungsod. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa programang ito. Bagamat ay mayroon po tayong mga talagang marami tayong issue ngayon na dapat nating tatalakayin. Magbabasa muna kami ng inyong mga mensahe mula po dyan sa hotline. Ding Grabo, Ding, magandang umaga. Magandang umaga, kasamang Tom. Oy, hindi ba ako naliligaw? Di ba wala nang Bigwas ngayon? Oo nga, yan nga sinasabi nila wala na raw ayaw lang siguro talaga nilang manood o baka hinihimok nila ang mga viewers natin na wag manonood muna ng Bigwas dahil mayroon tayong mga video na nakuha ng Facebook expose na yung mga paliwanag at yung paliwanag ng isang kantoboy na mayor kung paano niya maipapaliwanag sa mamamayan dahil ibibisto natin. Kaya sabi nila, wala na raw ang Bigwas. Isang linggo na raw higit na nawawala na ang Bigwas. Iyan ang pagkakamali ninyo, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid. Naririto pa po kami. At sa mga dabarkads namin dyan, huwag mag-alala. Forever po ang Bigwas. Ay, congratulations pala kasama Tom, ha? Ano yun? May 75, ano ka pala? 1,000 daw. 1,000. Uy, kung ako sasahod ng 75,000, may lalagnatin. Hindi ka na mamimigay. Hindi ka na mamimigay. Pagdating mo kung 75,000 yung sasahurin ko, hindi naman ako katulad ni Anthony Bayarong na 30,000. Ewan ko kung umaabot ng 75,000 yan. Ako nga, kahit lang sasahod ako ng 25, siguro, ang dami ko nang matutulungan. Anuhin ko pa ba yung pera? Diba? Pera lang yan. Pera lang yan. 75,000 yung pinakukulo ninyo. Ngayon, biglang, ano ba yan? Baka tumaas naman yung presyo ninyo. Dati 50, di ba? Ngayon, biglang 75,000 na. Lalo na si Emmanuel Blake, yung pinsan pala ni Ortiz yan. Blake? Kaya naman pala, oo. Foreigner ba yan? Kasama to? Blake? Hindi ko alam Sabi ko nga, yung balbas niya, bubunutin ko ng tiyan isa-isa yan Okay, sige, magbasa ka muna. Ayun, okay. Dumako naman tayo rito sa texter na ang number niya 0949, ang dulo po 56. O parang Bombay, 56. Morning Idol. Bakit si Paulino lang yata, ngayon lang yata, naulang yata, nagparinig na magpapailaw sa madidilim na lugar dahil ba sa krimen o murder? Kailan pa ba na bigwasan para magising ang kaplastikan? Kasi eleksyon na kasi. Kaya ang tao, kahit di politika, may pagmamalasakit. Idol kita, Bigwas. Kilala mo, ako. Gusto ko mga Tolfo brothers na kamukha ng format ng programa mo. Mga hard hitter po kami kung tawagin. Si Ben Tolfo, magkakasama kami dati sa DCME. Mula pa sa Saksi, magkakasama kami ni Ben. At hanggang sa DCME, bago sila nabukod ng ibang himpilan. Yung mga format namin, bagamat kanya-kanyang pamamaraan yan para makilala bilang mga hard commentator. Kaya
salamat naman sa inyong pagsuporta at sa aking format na nagugustuhan po ninyo. Talagang gagawin natin lahat para sa Olongapo. Ang ngayon, yung sinasabi ninyo ngayon na meron nga nag-text dito tama ba na ang drainage o kanal ay sasakupin ng building permit ni Mr. Gan? Sino ba itong Mr. Gan na ito? Malapit na matapos ang building sa tabi ng Christina Flower Shop. Ang lakas ata nito. Itong may-ari na ito sa Engineering Department at ng City Hall. Kasi ganyan ba ang mga inchik ngayon? Mahilig sa reclamation at maglagay sa mga opisyal ng pamahalaan ay building, sabi niya, di pa tapos, may crack na. Concerned citizen lang po. Saan kaya itong flower shop na ito, yung Christina Flower Shop? Dyan lang pala. Ay, ito pala. Oo, malapit siguro ito sa Severs. Severs. Oo, Severs. Kasi mayroon ditong text dito. Ang sabi rito ay yung sa Severs daw. Yan yung building daw ng Severs, ito yung inireklamo. May demolition permit daw. Bakit nakapagpatuloy? Nako, ay ano ibig sabihin ito? Ito, sabi ay ito pa, from nagmamalasakit lamang po sa Olongapo. Dito sa tapat ng malaking building ng Severs, mayroong demolition permit. Nakalagay na, pero ang building under construction. Ano ang dapat nakalagay? Di ba dapat building permit? Hindi itong building na ito, dating Charlie's Bar, tabi ng Cebuana. Ang lakas talaga nila sa City Hall. Malaki ata talaga ang lagayan ngayon. Kita nyo na, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung mga lagayan ngayon, nagkakabistuhan na. Bakit? Dahil nagtiwala sila sa programang ito. Ibig sabihin nito, pera-pera na ito. Ano? Ding. Naturalmente, ganun talaga ang takbo niyan Ano? Ibig sabihin, kahit na matalo na sila sa eleksyon, basta may pera na. Yun siguro. Kaya, ang ginagawa nila ngayon, parang nag-iipon Ganon. Ibig sabihin, nag-iipon na lang. Nag-iipon. Siyempre, manalo't matalo man. Wow. Ay, wow. Ibig sabihin nito, ibig sabihin nito ngayon, na Ding, wala na silang pakialam doon sa mga kung ano-ano pa, basta yung lagayan. Tama nga yung sinabi natin dalawa, na iba yung tanggapan sa opisina. Opisina. Oo. Malaking pagkakaiba. Yung opisina, doon sa opisina. Office. Yung tanggapan, doon tumatanggap. Ayun, ibig sabihin, gano'n na pala talaga ngayon ang ating lokal na pamahalaan. Parang yung tinitingnan at tinititigan. Ayun. Magkaiba rin yun. Magkaiba. Okay. Ngayon, atin pong papaksain ito. Kasi talagang ito pang management ng yung building dyan sa tapat ng Sever, malaki pala. Ibig sabihin ngayon, mas malaki ang kutungan dyan kaysa doon sa aking nasasaksihan. Na kung saan ay ang mga taga-engineering, ako mismo ang nakaakto kung paano mangutong ng 25,000. Di ba may taga-Ilicanio pa nung nakaraan, nakutungan na naman. Ito, building ito. Sigurado, tumuwid na naman ang mga bituka nitong mga buhayang ito. Di ba? Ibig sabihin, kapag ang mga buhaya na yan tumuwid ang bituka, tumuwid din ang bituka ng kanilang amo. Ganon ba yun, Ding? May posibilidad. Ayun ba? Kung ano yung puno, alangan naman balimbing yung bunga. Di ba? Kung santol yung puno, hindi naman po pwedeng maging saging. Di ba? Saging ang bunga nun. Oo. O kaya mangga. Oo. Santol yun Kaya, ngayon, ang ating pagkakaintindi ngayon, dahil malakas ang kutungan, malakas pa ang patayan, Ding. Eto nga
Pwede bang pakibalik na lang ang Gordon nung siyang namumuno, walang patayan at barilan sa Olongapo? Oh, ngayon, mayroon. Ito na po, mga kaibigan. Ito may patay na naman daw. Ito na naman. May patay na naman. Ito na kanina na naman to. Kumbaga talagang matindi na ito. Ito na naman basahin natin tong sinasabi dito Oh. Okay. Basahin natin po yung text ninyo. Dami nito. Unahin ko. May krimen na naman daw na nangyayari. Ito. May krimen na naman nangyari sa Olongapo sa may dating Transcon. Kahapon po. Halos araw-araw na naman may patayan. Sabi niya, sa droga na naman po. Ang related na naman po sa droga. Sumama na ng sumama ang Olongapo. Nakakahiya na. Hindi ibig sabihin talagang ito nagmamalasakit ito ang mga taong ito sa Olongapo. Kaya nakakahiya na. Okay, Ding. Babalik tayo mamaya, Ding, para sa nagpapainit lamang tayo ng karburador mamaya. Yes. Abangan ninyo, masisiyahan kayo mamaya, sa pagbabalik po ng ilang patalastas. Balik na sa ating programang Bigwas. Ngayon po mga kaibigan, at tayo po itatalakay muna. Bago po tayo dadako doon sa mga local issue natin ngayon, atin munang talakayin itong mga kaganapan ngayon dyan sa loob ng SBMA, kung saan ay talamak na rin ang katiwalian ngayon dyan sa customs. Kahapon po naganap ang bidding kahapon doon sa pagbibiding ng bigas. Mayroon pong 21,000 tons na mga bigas na biniding kahapon. Ay pinasok na naman ito ng mga sindikato. Katulad ng mga sindikatong kasabwat ang mga taga-customs. Hindi pa kayo tinamaan ng 7 kidlat dyan. Sana tamaan kayo, Talagang mantakin nyo. Ang pinabibiding ninyo bawat sako ng bigas ay 250 pesos. May nagbidding ng 280. 280 pesos. 200 pesos lang at 280 lang. Walang 500. Okay. 250. Mayroong nagbidding, pero ang kanilang talaga 250. Ngayon may nagbidding na 280. Ang nanalo ay 287 pesos. Isang sako. Lalabas doon 5 piso per kilo. Grabe ang mura, Ang masama ngayon itong kolektor na bagong Aquino na ito, gaano ba katotoo ito, kolektor? Kolektor ka talaga. Doon sa bidding na yung 287 pesos per bags, abay, totoo bang may SOP ka? 100 bawat bags. Kolektor Aquino, hindi ka karapat dapat diyan sa customs ng Subic. Kolektor ka nga. Pwede kang magpapaliwanag sa aming himpilan kung gaano katotoo ito na ang mga bidder kahapon ay binibriefing mo. Sino man ang mananalo ay mayroon kang 100 bawat sako. Ay ilang libong sako yan. Diba? 21,000 tons. Di pa karami nun. Napakalaking pera nito diba? Kaya Kolektor Aquino, kauupo mo pa lamang dyan, magmamantika na yung nguso mo. Diba? Sa sobrang, ang bilis mo pala magpayaman dyan, Totoo ba ito, Major General Aquino, na talagang mayroon kang SOP at ang pinapanalo mo pa ay ang kaibigan mo na nagngangalang Brando? Ay, totoo ba ito? Brando daw talaga ang napapanalo nito? Anako. Kilala ata ito ng aking station manager Sino itong Brandong itong pinapanalo mo? Kolektor Aquino. Tama talaga dapat sa'yo, kolektor ang pangalan mo, ang posisyon mo. Nangungulikta ka ngayon at isusunod mo na naman ang mga asukal. Ay sige totoo ba ang asukal na yan, yung container van na yan, may kasamang baril, na baka mamaya mawala na yung baril Kolektor Aquino, baka pwede magpaliwanag ka sa amin para malaman po namin
Kung ganun, mag-i-interview ako ng taga Maynila, sige, bulabugin kita ng husto dyan. Para hindi mag-init yung puwet mo sa iyong kinauupuan. Okay? Magbasa muna itong si Ding. Ding, basa ka muna para makapahinga bago tayo papasok sa local issue para masyahan naman ang nag-aabang na sa atin. Okay? Salamat kasamang Tom. At meanwhile, pwede bang... Okay, sige. Sige, magbasa ka muna, Ding. Magbasa ka muna. Gandang umaga sa inyo, Mr. Bigwas staff. Salamat po at may programang katulad ninyo na palagi po kaming nakatutok sa inyo. Pakibati nyo naman si Frances, yan ang spelling, Frances at Nova ng Cuevas Bakery. Oh, anniversary nila ngayon. Cuevas eh. Oo. Kinabahan tuloy ako. Ingat ka sa pagbasa. Baka magpadala ng pandesal. Okay. Okay. Sina Frances talaga to ha. Hindi Francis ha. Frances at Nova ng Cuevas Bakery. Anniversary nila ngayon from Ate Ellie. Hello. Okay. Oh, sige. Mukhang para hindi tayo... Sige, tuloy mo muna, Ding, bago tayo mayroon pa pala tayong guest ngayon, ano? Maganda ito, natural healing. Mukhang, para naman mahiling itong isipan ko. Malay mo, ayos-ayos itong isipan ko, di ba? Natural. At magiging matino na ito, di ba? Ibig sabihin, walang O baka lumala naman, di ba? Hahalip na si Paulino lang itong lagi kong nasisilip dito. Nadagdagan pa naman. Nandito na yung taga-customs. O nadagdagan na yung si Blake. Di ba? Yung si Blake, yung tagapagtanggol din ni Paulino na kamag-anak daw ni Ortez. Sabay, ang daming balbas niyan. Bubunutin ko talaga isa-isa yan ng tiyanik. Oh, di ba? Okay, di ba? Sige mo na, Ding. Sa dami nun. Baka abutin ka ng 2 araw sa pagbubunot nun. Good day, Madam, Sir. Pwede po bang paimbestigahan po ninyo itong Don Alejandro S. Paje Memorial School dito sa Casillejos? Di pa po pinasasahod yung mga dating guro. May mga pinaalis na po na guro, di pinasasahod. Tapos, yung mga grades 4, 5, and 6, nagsama-sama sa isang room at ang laki ng sinisingil sa aming mga magulang. 25,000 po ang bayad namin hanggang October. Ganon. Mukhang may mabigyan tayo ng assignment dyan. Sino ba pwede dyan? Saan po kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Tapos kulang pa po ang mga guro. Saan po pinapupunta? Saan po pinupunta o pinapupunta ang mga pera? Matutulungan niyo po ba kami? Sana po. Wala pong makakaalam po yun. Itong number ko. Yun. Sige po. Pupuntahan paanuhan ko po yan. Assignan ko ng isang reporter po namin para makuha po namin lahat ng panig ninyo, ha? At ito namang sa Hanjin, pinasok na raw ngayon ng sindikato ang Hanjin. Dahil dyan sa mga scrap, ay isa ang Don Boji at yung nagngangalang Richard ang isa sa mga nananalo ngayon dyan sa Hanjin Factory. Pinapasok na raw ng mga sindikato ngayon, ha? Okay. Ngayon na, Ding, papasok muna tayo ng lokal, ha? Yes, kasamang Tom. Okay, basahin ko muna itong mensahe rito bago tayo papasok ng lokal para masyahan naman ang ating mga tagapanood ngayon dahil ito yung inaabangan nila eh. Sabi niya, good AM Sir Bigwas, di lahat ng batang gapo happy at nagsasabing wala na ang Bigwas. Kasi batang gapo po ako. Alam mo ba, Sir Tommy, nalulungkot ako nung masabing wala na ang Bigwas. Ay hindi mangyayari po na mawawala ang Bigwas. Kaya naman nagkaganon sila dahil ayaw na ayaw nilang mapapanood at maibubulgar sa aking programang ito ang mga katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Katulad ng mga krimen na nangyayari ngayon sa Olongapo, pilit tinatago ng mga Batang Gapo page. Tinatago nila yan para hindi magiging masama ang imahe ng kanilang idolong, kanilang mayor. Ay ngayon, tingnan mo kung masasabi natin, kasi iniidolo nila yung sinungaling eh. Alam niyo po ba na nung eleksyon, bago mag-eleksyon, nangako siya na librehin niya ang basura. Pero nung interviewin siya ng host ng Facebook expose,
Abay, tinanggi niya. Tingnan nyo ha. Panoorin ninyo. Ito na yung inaabangan ng ating mamamayan. Na ang interview ngayon ni Rolin Paulino mula kay Rodalyn Hanif, yung host ng Facebook Expose. Ito na. Okay. Ito naman po, bakit naman daw po ayaw nyo tumupad ngayon sa mga pangako nyo po? Halimbawa na lang po, yung tatanggalin ang garbage fee. Ayan. Sino ang sino may sabi na ayaw ko tumupad sa pangako? Yun po yung mga nasa sino muna? Facebook po. Sabi ka sa akin. Nandun ba kayo sa kampanya ko noon? Sa may kampanya, nasa nakaka-video po. Wala. Wala ka dahil kahit minsan hindi ko sinabi ko. Pakikita nyo sa akin na may video kayo, hindi ko yung sinabi kahit minsan. Ihinto natin. Para Ihinto natin. Wala daw siyang nakikita. Binarapan niya yung host Bakit? Nandoon ka ba nung kampanya ko? Ha? May ipapakita ka bang video sa akin na ako ay nangako? Eto, sinungaling ka talaga, Paulino. Tingnan nga natin yung pangako mo. Sige nga, kung walang video, eto, ingot ka talaga. Ito. Ang unang campaign promise ko ay yung and of course, pinakamaraming inaangal dyan yung garbage fee. And I really planning to get rid of those garbage fee because ang paniwala ko talaga, garbage fee ay trabaho dapat ng gobyerno, yung services yan. Yan yung mga unahin natin. Ang unang campaign promise ko na i-implement ko ay yung health services para sa tao. And of course, pinakamaraming inaangal dyan yung garbage fee. Ang unang campaign promise ko na i-implement ko ay yung health services para sa tao. And of course, pinakamaraming inaangal dyan yung garbage fee. Garbage fee ay trabaho dapat ng gobyerno, yung services yan. Yan yung mga unahin natin. Okay, napakalinaw. Ang sabi mo, ulitin natin yung una. Kita nyo ha. Sabi ko nga itong si Mayor Rolin Paulino, dumura ng patingala. Pagbagsak ng kanyang dura, saan tumama? Sa kanya ring mukha. Ito yung isa. Yung una, yung interview. Tingnan natin ha. Tingnan mo na, unamnamin po ninyo kung paano nangyayari. Ito yung interview kay Paulino ha. Sabi niya, wala daw siya. At siyempre, services. Wala daw siyang sinabi. Ewan ko ba talaga itong ating mayor? Hindi ko malaman kung paano niya maipapaliwanag yung magkasalungat niyang pahayag. Ito nga. Ayan ha, Ito naman po, bakit naman daw po ayaw nyo tumupad ngayon sa mga pangako nyo po? Halimbawa na lang po, yung tatanggalin ang garbage fee. Ayan. Sino may sabi na ayaw ko tumupad sa pangako? Yun po yung mga nasa sino muna? Facebook po. Sabi ka sa akin. Nandun ba kayo sa kampanya ko noon? Sa may kampanya, nasa nakaka-video po. Wala. Wala ka dahil kahit minsan hindi ko sinabi ko. Pakikita nyo sa akin na may video kayo, hindi ko yung sinabi kahit minsan. Okay, tayo nyo na. Ulitin natin. Yung pangako na niya. First campaign promise. Tingnan nyo ha. Namnamin ninyo. Ang unang campaign promise ko ay yung and of course, pinakamaraming inaangal dyan yung garbage fee. And I really planning to get rid of those garbage fee because ang paniwala ko talaga, garbage fee ay trabaho dapat ng gobyerno, yung services yan. Yan yung mga unahin natin. Ang unang campaign promise ko na i-implement ko ay yung health services para sa tao. And of course, pinakamaraming inaangal dyan yung garbage fee. Ang unang campaign promise ko na i-implement ko ay yung health services para sa tao. And of course, pinakamaraming inaangal dyan yung garbage fee. Garbage fee ay trabaho dapat ng gobyerno, yung services yan. Yan yung mga unahin natin. Wala talaga ito. Ano ba nangyari talaga? Ikaw ba'y naka-take ng katol? Ano ba talaga? Sabi mo, wala kang binanggit. Wala kang pinangako. Ngayon, may nagsalita. Sino ba yung nagsalita doon? Alam nga naman, multo. Di ba? Ewan ko ba talaga sa'yo, Paulino? Hindi ko maintindihan. Sino ba talaga yung nagsasabi noon? Kaya, sa dami mong ginawang pangako, ito, ngayon, ang hinahanap ng mamamayan sa'yo. Puro ka kasi pangako Eto, engineer, i-play mo na yung sinasabi ng mamamayan. Kung sa babae pa,
ang dami nang nabuntis. Dahil sa pangako. Dahil sa pangako mo, magkasalungat maliwanag mo. Ito ang nangyari ngayon sa Olongapo, hinahanap ng mamamayan. Nasana ang pangako mo noong sinusuyo ako. Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo. Ngunit kahit nabago pa, okay, sapat na yun, di ba? Nasaan ang pangako mo, Paulino? Di ba? Pati tuloy, mga kababaihan, alam niyo, sa totoo lang, gusto ko habain. May jeans lang ako, kaya hindi ako makabanat ng gusto ngayon eh. Sa susunod na araw, Mr. Paulino, tingnan mo, ang dami mo palpak. Magpaliwanag ka kasi mag-ingat ka. Huwag kang magbasta-basta magpapaliwanag. Kita mo, doon sa paliwanag mo pa lamang, para kang nilagyan ng sima doon sa bibig. Ano, Ding? Ano sa tingin mo, Ding? Yung sima, ano yon, bingwit. Ngayon, ang bottom line dyan sa sinasabi, sa bibig, nahuhuli ang isda. Hindi mo muna napansin yun? Sino ba yung nagsabi sa'yo? Nandoon ka ba nung kampanya ko? Yun na nga para bang hinihiya pa niya nung oras na yon, yung ating kasama si Ma'am Roda. Sinabi niya, wala akong sinabi niyan. Nilabas ngayon natin video. Sinabi naman doon na siya alangan man multo yung nagsalita doon, di ba? Maliwanag na siya ang nagsabi noon. Boses na boses. Kanto mo yung boses eh. Kaya nga pag kumanta yan, hindi maganda tuno eh. Kumakanta ba yan? Oo, kumakanta rin. Ano? My Way? Ano sabi ko kanta? Pakinggan nga natin. Ewan ko, nandyan yung kanta eh. Tingnan mo ha. Kaya yung, ito sigurado ako ha. Siya talaga dahil pareho ang boses eh. Yung boses na in-interview siya ni Rodalyn Hanit ng Facebook expose host at yung nagpaliwanag tungkol sa garbage at yung pagkanta niya, iisa lang ang boses. Ewan ko lang kung nagkamali ako. Okay ba? Ito, tingnan mo ang boses nila, iisa lang. Okay, panoorin nyo. Mga utang di na mabayaran, lahat ng bagay ay nadadaan sa usapan. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandito kami, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa, kami kasama mo. Hanapin ay kaligayahan, maging ito ay madalas, bawat sa'yo ay may nakalaan. Kami asahan o at kalimutan, maging ito ay madalas minsan, pagkat iba na nga ang may pinasamahan. Kahit sino pa man ang may gagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandito kami, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo. Asawa ko, kasama mo. Asawa ko, kasama mo. Talaga naman si Mayor, oh. Mayor, ikaw talaga yon, di ba? Yung nagsalita sa garbage, ikaw yung in-interview ni Rodalyn, ikaw yon. Tsaka yung nagkumanta na ang asawa mo, kasama ko. Ano ba yan? Tama ba yon? Okay. Meron tayong days kasi, Ding, eh. Kaya basahin ko muna to. Alam niyo po ba na ako ang unang-unang taong natuwa nang magkaroon ng programang Bigwas? Dahil may daan kami para kukuhanan. Kaya may daan kami para sa katotohanan.
Kaya sir, wag po lahatin ang batang gapo. Di lahat ng nandoon ay balimbing. O yun, salamat naman ha sa inyong prinsipyong pinanindigan talaga dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman, Sir Tommy, good day po. Okay. Salamat naman, maganda umaga rin. At ito naman, morning po kabayan. Maraming salamat at sa pagkonsulta sa mata. Okay, ito naman, good day sir. Pakibati naman daw po ang purok ng New Cabalan na si Roland Peras. Yun, purok leader daw ng New Cabalan. At ngayon magbigay ka nga muna ng isang commercial para paupuin ko na itong guest natin na engineer dahil medyo napakahalaga nito. Sige, babalik po kami kagad after isang patalastas. Okay, mga kaibigan, balik na po tayo sa ating programang Bigwas. Mayroon po tayong makakasama ngayon na guest kung saan napaka-importante po nito sa ating kalusugan. Kaya pinagbigyan po namin siya ng pagkakataon ngayon na makapagpaliwanag sa Himpapawid. Pero bukas, iniimbitahan ko po siya uli para medyo mapabahaba-haba yung pagpapaliwanag hinggil sa kanyang kaalaman. Siya po, ang guest po natin ngayon ay si Dr. Jaime Deliaco. Isa po siyang metabolic medicine. Ay bagamat bago lamang sa ating pandinig ang tinatawag na metabolic medicine, ay kailangan malaman ko kung ano talaga ang kahulugan dahil nung nakaraan, sino ba yung doktor natin dito nung Dr. Jovi Codaste. Ano naman siya? Doctor of, ano siya? Therapist po siya. Hindi siya therapist Ano naman siya? Parang sa buto ata yun. Di ba? Sa mga ugat. Sa mga ugat naman siya. Nerves. Therapy. Nerves therapy naman siya. Kaya nga hindi ko familiar din yon. Ngayon naman, ang makakasama po natin ngayon ay si Dr. Jaime Deliaco. Ang kanya namang ay Doctor of Metabolic Medicine. Okay, Doc, good morning po. Good morning po. Ito po yung camera natin, sir. Ayan. Ay, maraming salamat po na kinumbiden niyo ko dito. Hindi ko nag-alala nung kumparito ko ngayon. Bigla po kayo nasalang, ano? Doc, ano po ba ang ibig sabihin ng metabolic medicine? Ang sabi po ng Mayo Clinic sa Amerika, the top hospital in America. Mayo Clinic? Mayo Clinic. Mayo. Ang sabi po, metabolism is the conversion by the body of food into the energy that every single cell and gland and organ requires. Yun po. That's why it's the conversion of food, not the conversion of drugs, but the conversion of food. Oo nga naman. Hindi talaga drugs, kasi food wag lang nilang ngatain yung drugs dahil magiging foods na tayo. Doc, ito po ang one example of metabolic medicine. Okay. And what it does. Kasi po ayoko rin kunin ang lahat ng panahon dito. Sige, okay lang, Doc. Sige. Ito po, hinahanap ko lang po. Ibig sabihin, Doc, saan po kayo nagtapos bilang doktor po? Nag-train po sa akin si Dr. William Donald Kelly sa Amerika. Founder of the College of Metabolic Medicine sa Kansas. Yeah, it took 7 years of training. Pero, ang lahat, kasi po, bakit ko siya nakilala? Kasi nagkaroon akong prostate cancer noong 1994. Pero ayaw ko, kasi lahat tayo, kung sabihin mayroon kang cancer, uy, takot na tayo. Panic ng panic. Kasi alam din natin na mga doktor hindi marunong maggamot ng cancer. Kung marunong po sila, walang matatakot. Tama. Kagaya po nung TB, mga 100 years ago, sabihan ka meron kang TB, naku, takot ka na. Pero ngayon po, hindi na. Kasi alam na natin na marunong sila maggamot ng TB. Mas doble po yung pagkatakot ko kasi yung kapatid kong mas matanda sa akin, namatay after 18 months with lung cancer. Okay. Pero sabi po ng isang doktor na nagdodoktor sa kanya,
ang kapatid mo hindi namatay sa cancer. Namatay kasi yung kanyang kidneys, sinira ng chemo. Oo, yung chemo talaga, ano? Mas lalo akong natakot. Anong gagawin ko? Oo. Tonto ako kung doon din ako magdadaan. So, hanap ako ng mga options. Pero po, ang daming options dyan. Nakakalito. Ano bang pipiliin ko dito? Nakaswerte lang ako na salubong ko yung newsletter na may interview kay Dr. Kelly. Si Dr. Kelly po, nagkaroon siyang pancreatic cancer. Katulad ng sakit ko yan. Pancreatic, hindi naman cancer yun sa akin. Pancreatitis. Pancreas din ang problema ko, sir. Talagang, sa Sabado po, matututunan mo kung paano paggamot na yan. 2 taon ako hindi pinakakain ng kanin Kaya nanlalim mata ko nun. Kasi may problema rin po ako sa pancreas. Lahat namang tao may pancreas. Bagamat nabalot na ng taba yung aking pancreas, kaya muntik akong mabangungot. Yan pala, hihilik pala ang tao kapag pumutok ang pancreas. Ano, Doc? Kasi po yun, ang pancreatic cancer po, yun ang pinaka masama sa lahat ng cancer. Ang prognosis, 2 weeks to 1 year. Walang gamot, walang nakakagamot dyan. Sa pancreas? Pancreatic cancer. Paano pala yung iniinom kong pancreas? Ano to may pancreas? Yung mismong gamot na pancreas. Kung hindi po cancer, okay yun. Siguro, lagay ko, hindi naman cancer. Kasi po, ilang taon na? 2 taon na? Opo. Ang mga siguro, mga 5 taon na. Dapat patay ka na sana kung cancer yun. Wala na, no? Wala okay. Na sana naman, wag bumalik. Kaya nga, hindi na ako kumakain ng mga matataba ngayon. Wala na. Puro payat. Ngayon po, si Dr. Kelly, mayroon siyang pancreatic cancer. Ang prognosis sa kanya, 1.5 months terminal. Nagkalat na sa lahat ng mga organs. Okay. Ngayon po, ayaw siyang mamatay kaagad kasi mayroon siyang 3 anak na hindi pa nga nag-ieskwela. So, he researched the medical literature. Na hanap niya yung scientific basis for the therapy na ginamit niyang paggamot sa kanya sa sarili. Scientific literature, the medical literature, the scientific basis for the therapy he developed to cure himself. Ginamot niya yung sarili niya sa loob ng... Sa pagkain lamang? Sa pagkain lang. Sa loob ng 18 buwan. Magaling na siya. Okay. Pagkatapos, nabuhay siya sunod na 43 anyos. Okay. The longest cancer survivor in the world. Ibig mong sabihin, Doc, lahat ng sakit ay kaya mong solusyonan. Opo. Sa pamamagitan ng pagkain. Pero po, meron din mga sakit. Iba po ba yung yung tinatawag nilang yung nutrition? Yan po ang tama. Nutrition. Ang katawan po natin lives on nutrition, on sustansya. Kung kulang ka sa sustansya, magkakasakit ka. Hindi, yung tinatawag na nutritionist, hindi rin yun. Hindi rin po kasi yung mga nutritionist, linuluto yung pagkain. Ang sa iyo naman, hilaw. Huwag lutuin. Kasi po kung lutuin mo, any food, mas mataas sa 39 degrees centigrade ang init ng pagluto. Ganon. Nawawala lahat yung nutrition. Nawawala yung sustansya. Subukan mo po, magtanim kayo ng hilaw na kamote. Sa loob ng 2 linggo, mayroon ng buhay lalabas dyan sa lupa. Ngayon, magtanim kang linagang kamote. Hindi nabubuhay yun. Laga na yun. Wala po. Mabubulok yun. Ganon ba? Kasi patay na yung tinanim mo. Galing mo talaga, Dok. Oo nga. Paano nga naman mabubuhay yun? Luto na yun. Yun po ang prinsipyo ng natural healing. Okay. Eto po mga kaibigan. Bukas po, iimbitahan ko siya. Dahil bukas, araw ng bukas, Biyernes. Yang buong programang kong yan ay para sa public service. Imbitahan ko uli si Doc. Magdala siya ng mga CD niya o ano man yung dapat ipapakita natin kung paano gagamutin ang mga nangangailangan ng kanyang serbisyo. Di ba, Doc? Opo. Kumusta po ang sugar mo? Ay, hindi ko pa po alam. Ay, gusto mong malaman? Paano po yon?
Sa muscle testing workshop po, sunod na araw sa linggo, tuturuan ko kayong lahat kung paano mag-muscle test. Tinatawag pong muscle testing kasi kung ang utak mo mag-respond yes or true, yung muscles mo titigas. Kung mag-respond yung utak mong false or no, yung mga muscles mo maghihina. Kaya ang tawag po muscle testing. Ding, pag nagsinungaling, hihina. Tandaan mo, Ding. Pwede mong gamitin yan on anything. Oo, di ba? Bago ka magkaroon ng business deal with anybody, pwede mong muscle test kung honest yun o dishonest. Yun. Okay, mga kaibigan, maraming salamat. Initial lang po yan, ha. Bukas po, iimbitahan ko uli si Doktor. Kasi maikli ang panahon di ba? Maikli kasi. Bukas, kahit 1 oras, si Doktor, ibibigay ko sa kanya, makasama lamang natin sa Himpapawid. Paano ba natin, paano kung halimbawa gustong-gusto ng mga taong humingi sa ng advice, may clinic ka ba rin dito, sir? Mayroon po. Wala po. Taga Manila po ako At taga Manila ka? Pero po, i-recommend ko sa inyo, isang doktor sa Olongapo, sa Subic, na pinakamagaling sa buong mundo. Yan po kasama mo po? Opo, ang pangalan niya po, Dr. Samuel Dizon. Baka kilala mo. Dalhin mo na po siya bukas para mamaya maraming magtatawagan at gustong magpapagamot, gustong makontrol yung pagkain dahil itong panahon ngayon kasi talagang iniingatan na yung pagkain ng maraming kanin. Inokontrol para hindi tumaas yung sugar. Bakit? Kasi naglabasan ng sugar noon. Wala naman, tinatanim lang sa tubo. Ngayon, biglang... Pero po, kung high sugar ka, kumain ka lang ng pulang siling labuyo. Wow! Sa loob ng 5 minutos, normal yung sugar mo. Yun lang pala Kahit 1 tabo pa, nasiling labuyo. Ubos! Pero po, kung i-mix ka mo yun sa 2 hilaw na itlog sa 1 tasa, ay sinusulo ko po, ginuguya ko po, ginagawa kong candy yan Ay, congratulations. Pambihira kang tao. Sir Tom, ha? Kasama Tom. May itatanong ako kay Doktor. Medyo na-intriga kasi ako ron kanina sa sinasabi ni Doc na hilaw na pagkain. Baka may magtanong po rito na bakit hilaw? Ano pong klaseng pagkain ang kailangan ihilaw na pagkain? Ang re-recommenda ko po, siyam na pagkain na hilaw. Kung kainin niyo ng araw-araw, malusog na malusog kayo. Una, yung tubig na galing sa gripo. Hindi sa bote, sa gripo. Kasi po yung tubig na galing sa gripo, po yun ay, ganda po ng chlorine. Pumunta kayo sa swimming pool na walang chlorine. Oo, nakakaputi Katalon naman. ba kayo doon? Nakakaputi naman din ng chlorine No, kaya... Yung nanay ko po nabuhay 2 linggo bago maging 100 years old. The last dinners, ang dami pa siyang kinain. Sige ang pakiusap sa pamilya, tumulog, hindi gumising. Oh, what a beautiful way for God to call her home. Okay. Buong buhay niya, ang ininom niya yung chlorinated tap water. Pangalawa? Ang pangalawa po, yung totoong asin dagat. Oo, totoo yun. Kasi marunong ako gumawa niyan ng totoong asin. Opo, yung asin na galing sa dagat ng mahal na Diyos, pinatuyo sa araw ng mahal na Diyos. Hindi po yung iodized salt. Yung iodized salt, fake po yun. May Galing yan sa nangungumisyon chemical kasi politiko factory. dyan ganun po ba? Okay. Ilagay mo po yung iodized salt sa isang boteng tubig. Shake mo all day. Shake mo 1 year. Nandyan pa yan. Hindi yan matutunaw. Ipasok mo sa katawan mo. Katawan mo hindi matutunaw. Hindi matutunaw. Magkakaroon kang high blood. Magkakaroon kang batos sa gapo. Yun. Ay, nakakapangamba nga naman yan. Ay, tingnan mo na. Baka maubos sa paliwanag Mahirap na Kailangan naabangan nila bukas ito. Sige po, diba? Oo, di ba? Medyo bibitinin natin ang bibitinin natin. Baka mamaya nagtitake note na kayo Bukas po, 1 oras para kay doktor. Dalhin niyo po yung doktor na kaibigan niyo po. Opo, tawagan ko po siya. Ayan. 2 lang po yung naibigay niya na hilaw na hindi po niluto. Hindi po dumaan sa apoy. Yun pong natural na tubig. At yung asin na hindi iodized. Yun. At si Dr. Jaime Diliaco
ay 84 years old na po. Yan po ang pangarap kong edad. Ayun, diba? Okay, magpapaalam na po tayo. Paalam ko muna, Doc. Paalam ka muna, Doc. Oo, paalam ka na lang muna sa ating mga nanonood ngayon para bukas ay manonood pa sila. Ay, maraming salamat po na kinumbindahan ninyo ako dito sa Olongapo, sa Subic. Kasi po, ang aking misyon, magbigay ng seminar tungkol sa natural healing sa lahat ng mga barangay, lahat ng probinsya, lahat ng mga syudad. Buwan-buwan po yan ginagawa ko. Natural Ngayon po healing. dito po sa Olongapo. At saka, lagi pong libre, walang charge. Wow! Matututo na ako kung paano i-manage yung pagkain para umabot ako ng eleksyon ng 84, di ba? Kaya naman, Ding. Doc, maraming salamat po sa pagtungo ninyo rito at balik po kayo bukas. Okay. Opo, maramat po sa Espiritu Santo. Natsambahan ko lang yung paparito ko. Sige, Ding. Mga kaibigan, sa mga taga-suporta ng Bigwas, texters, mga viewers, tandaan po ninyo, kayo po ang higit na kailangan ng bayan. Enjoy your lunch. Babu. At ako naman, si Tommy Abili po ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas!